Ang pinakaiintay ng lahat na paggamit ni Yuji ng kanyang barrier technique, ang kanyang sariling domain expansion na talagang kinakailangan niya na ngayon, lalong-lalo pat na regain na ulit ni Sukuna ang kanyang reverse curse technique na nagbabalik ng kanyang dalawang kaliwang kamay at nagbibigay na naman sa kanya ng abilidad na gamitin ang kanyang domain expansion na ang Malevolent Shrine at ang kanyang World Cutting Slash. What is up you guys? It is the Updated Weeb, at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 264, Spoilers and Leaks. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter, matapos ngang i-launch ni Hana Kurusu or ni Angel ang kanyang Jacob's Ladder, ay lumabas na ang Cylinder of Light, and in this very moment ay tumigil ang apat na karakter na ito para isipin kung ano ang tamang move para samantalahin ang pagkakataon. Naisip ni Yuji na baka tumakas itong si Sukuna at lumabas sa range ng Jacob's Ladder, kaya sinira niya ang kinatatayuan nitong Teren sa pamamagitan ng kanyang cleave. Nang dahil doon nawala ang footing ni Sukuna at tinamaan siya directly ng Jacob's Ladder ni Angel. As for Sukuna naman, knowing this is inevitable, hindi niya ito maiiwasan kahit anong gawin niya, lalong-lalo pat nandito ang suporta ni Yuji at ni Todo. Pinili niya na umakyat sa taas ng Tower of Light dahil naisip niya na sa taas ng liwanag na ito ay naroon si Angel, at kung papatayin niya si Angel at uunahin niya ito, hindi na magiging hindrance ang paggamit nito ng Jacob's Ladder. Dahil napansin din niya na hindi kasing lakas ng intensity ng paggamit ni Angel ng Jacob's Ladder in the very first time laban sa kanya ang intensity ng Jacob's Ladder na ginagamit niya ngayon. Dahil naisip niya na ang pinagkaiba din ng Jacob's Ladder ni Angel sa Jacob's Ladder na ginamit ni Yuta sa loob ng kanyang domain expansion is that ang Jacob's Ladder na ginamit ni Yuta as a sure hit effect sa loob ng kanyang barrier technique ay namimili lamang ng target nito, na dahilan kung bakit kahit na tinamaan nito maging si Yuji at si Rika ay hindi sila na-eliminate. However, ang Jacob's Ladder ngayon na ginagamit ni Angel ay makaka-apekto maging kay Todo at kay Yuji, kaya kailangan niyang mag-adjust ng intensity nito. Another thing is that kung makakaakyat siya sa pinakatuktok ng Tower of Light ng Jacob's Ladder ay walang mangingialam sa magiging duelo nila ni Angel, therefore mananaig siya at mapapatay niya ito ng napakadali. Knowing what Sukuna might be planning, binantaan na agad ni Angel si Hana na tumakbo at tumakas dahil alam niyang susugudi na sila ni Sukuna. However, nagtatangka pa lamang umurong itong si Hana ay nakita niya na agad si Sukuna sa kanyang likuran. Buti na lamang bago pa tamaan ng atake ito si Angel ay nakarating si Todo at sinalo ang atake ni Sukuna na isa palang Black Flash. Nang dahil dito in-acknowledge ni Sukuna si Todo at sinabing isa talagang tunay na Jujutsu Sorcerer ang taong ito. Subalit si Todo at si Hana tumalsik ng napakalayo nang dahil sa ginawang Black Flash ni Sukuna. Nang dahil sa impact ng kanyang ginawang atake, nasabi ni Sukuna na hindi daw makakagalaw temporarily itong si Todo at si Hana, kaya hindi niya ito kailangang isipin at pwede niya itong patayin later on. Pero bigla na lamang nag-emerge si Yuji mula sa Cylinder of Light palabas ng Jacob's Ladder. Dito na-realize ni Sukuna na hindi tumakas at lumayo si Yuji mula sa Jacob's Ladder at tinangke din niya ito habang sinusundan at hinahabol si Sukuna pataas sa Tower of Light. Nakapaglan si Yuji ng napakasolid na suntok sa mukha ni Ryomen Sukuna at hindi pa niya doon tinapos. Hinawakan niya ang paa nito at hinampas ng napakalakas na sumira sa isang building na kinatatayuan nila. Bago pa man lamang makarecover si Sukuna ay pinagpatuloy pa ni Yuji ang kanyang follow-up of attacks at ginamit ang kanyang cleave sa kinatatayuan nito, tulad na lamang ng paggamit ni Sukuna ng kanyang spider web. Subalit napakadali yung naiwasan ni Sukuna at nangyari ang hindi niya inaasahan, nakabalik na ang kaliwang kamay ni Sukuna. Upon full recovery and regeneration ng kanyang mga braso ay hindi na nag-aksaya ng panahon si Sukuna at agad na sinuntok si Yuji sa muka na nakapagland ng isang napakalinis na atake. Ito ang isa sa pinakakinatatakutan nilang mangyari, ang makabalik na naman si Ryomen Sukuna sa kanyang prime. Nabanggit ng narrator na matapos makapagland ni Sukuna ng dalawang consecutive Black Flashes ay na-regain naman niya ngayon ang kanyang reverse curse technique. Nagpatuloy ang laban sa gitna ni Yuji at ni Sukuna, however hindi na ito katulad ng nangyayari sa laban nila previously dahil ngayon hindi lamang dalawang kanang kamay ang gamit ni Sukuna kung hindi apat na kamay na, at alam din natin kung gaano ka-experience, kung gaano ka-proficient ang paggamit ni Sukuna ng kanyang katawan at ng kanyang advantages sa hand-to-hand combat. Dito ay nagsimula ng lamugin at bugbugin ng napakatindi ni Sukuna si Yuji, subalit hindi pa rin nagle-let up si Yuji. Ginagamit niya pa rin ang kanyang mga techniques para makapag-take advantage kahit papano. Sinira ulit ni Yuji ang kinatatayuan nilang Teren para mawala sa footing si Ryomen Sukuna habang nagtatangka ng isang follow-up attack at para mahawakan si Sukuna at ma-launch ang kanyang soul-damaging dismantle. However, napakatindi pa rin ang reflexes ng King of Curses at hindi niya ito matamaan
habang gumaganti ito at naglo-launch ng counter-attacks sa kanya na kinakain niya ng napakabuo pero hindi pa rin sumusuko si Yuji. At habang nagkakaroon ng stare down at ng isang face-off sa gitna ni Yuji at ni Sukuna ay biglaan na lamang nagulat itong si Sukuna na as if biglang may mangyayari na hindi niya inaasahan. Nagkaroon ng flashback sa gitna ng nangyaring laban kay Gojo at kay Jogo at dito ay naalala ni Yuji ang mga sinabi ng kanyang sensei tungkol sa domain expansions. Na unang-una sa lahat, ang domain expansion ay nagbibigay ng upgrade sa stats ng user nang dahil lang nga sa environmental buff na ibinibigay nito sa kanya, at ang pangalawa naman ay ang sure hit effects na no matter what, ang kahit na anong curse technique na i-a-apply sa loob ng isang domain expansion ay surely tatama sa kalaban. And finally, this is what you have all been waiting for. Ginamit na ni Yuji ang kanyang domain expansion at ang kanyang sariling hand sign. Nang dahil dito nag-appear si Yuji at si Sukuna sa isang hindi pamilyar na lugar na para bang ito ang naging ilusyon na gawa ng kanyang domain expansion. Si Sukuna dito ay nasa form ni Yuji Kuna, or ang appearance at ang itsura niya noong ginagamit niya pa ang katawan ni Yuji as his vessel. Na para bang nakita natin ang dalawang Yuji dito, subalit alam naman natin na si Sukuna ang version na merong mga tattoos sa muka. Dito ay habang papalapit si Yuji kay Sukuna ay sinabi niya kay Sukuna na let's go Sukuna, at doon nagtatapos ang chapter. Napaka-solid, napakatinding chapter na kung saan ay nangyari na ang isa sa pinaka-aantay na naman ng Jujutsu Kaisen fans na ang paggamit ni Yuji ng kanyang sariling domain expansion na actually is just right dahil ngayon niyang na-regain na ni Sukuna ang kanyang dalawang kamay, na-regain niya ang kanyang reverse curse technique. Napaka-deadly na naman ito, especially ang kanyang world cutting slash. At aware naman tayo sa nag-iisang atake na hindi matatakasan ni Yuji na ang Malevolent Shrine, kaya ngayon ibinigay na ni Gege Akutami ang kanyang sariling domain expansion. Pero ano nga ba ito? Isa bang ilusyon ng domain expansion ni Yuji Itadori? Bakit bigla na lamang para bang hindi alam ni Sukuna ang nangyari at bigla na lamang nawala siya sa kanyang original na consciousness? And to be fair, usually nakikita natin gamitin ni Sukuna ang kanyang Malevolent Shrine para i-counter ang mas refined niya na barrier technique laban sa ibang barrier techniques ng mga sorcerer. Pero mukhang at this point hindi niya yun magagawa dahil hindi nga niya alam kung anong nangyayari sa paligid. To me, it seems as if ang domain expansion ni Yuji ay talagang ginawa at binuo para i-counter ang King of Curses. Nabanggit din dito na talagang marunong na at nag-grasp na ni Yuji ang paggamit ng kanyang domain expansion nang mangyari ang soul swap training sa gitna nila ni Kusakabe. So that explains kung paano nagawang gamitin ni Yuji ang kanyang domain expansion dahil from there on pa lang ay alam niya na ang basics nito. And there you go, chapter 264, napakatindi, napakasolid na comeback matapos ang napakahaba din na chapter break. And also to add up to the hype, walang chapter break next week kaya magpapatuloy at makikita natin kung ano mangyayari sa loob ng domain expansion ni Yuji. But before that, we will first have a full chapter review na maire-release naman natin this weekend. If you reach this point, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong Jujutsu Kaisen contents, especially sa spoilers and full chapter review. Also, let me share with you guys, mayroon na din tayong Kimetsu no Yaiba chapter reviews at currently ang review na natin ang tungkol sa laban sa gitna ni Shinobu at ni Doma at ang laban ni Zenitsu at ni Kaigaku. If you are interested, just check the channel out at meron din tayong specific na playlist para sa videos na yon. Again, it is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.